Lahat siguro sa atin nangangarap ng maganda at perpektong buhay. Perpektong relasyon, perpektong karelasyon. Although, alam naman natin na wala naman talagang perpekto, but siguro subconsciously, charot, naghahanap tayo ng perfect para sa atin. Hello everyone! Oo, wala kayong nakikitang video for today kasi medyo tinamad ang iyong mama miyang maligo at mag-prepare. Ayoko na nga sanang magtrabaho today but kailangan kasi mabiging busy ako next week. Don't worry, on Monday meron na po tayong video. Monday to Friday, dapat may video tayo kung wala namang problema, 'di ba, sa mga recordings. But then on Saturday and Sunday, new story pa rin naman ito, hindi ito replay ha. Oo, new po ito pero wala nga lang video. Huwag na nating patagalin pa. Eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, masarap mamuhay sa ilusyon na ang ating buhay ay perpekto. Puro kasiyahan, puro lang nakakatuwang bagay ang nangyayari. Pero minsan, kahit gaano mo pa kagustong maging perpekto ang lahat sa buhay mo, meron at meron talagang nangyayaring mga bagay na magpapaalala sa iyo na ang buhay kailanman ay hindi magiging perpekto. Dear Mama Mia, ako po si Tin. 39 years old na ako, Mama Mia. Single, at ayon sa karamihan ng mga kamag-anak ko, masyado na raw akong matanda para mag-inarte pa sa buhay. Masyado na raw akong matanda para mamili pa at magkaroon pa ng mataas na standards. Mama Mia, lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa Cagayan de Oro. Ang tatay ko ay dating mekaniko. Ang nanay ko naman ay dating tindera sa palengke. Bata pa lamang ako, paulit-ulit nang sinasabi ng mama ko sa akin, "Anak, mag-asawa ka ng mas maayos ang buhay kesa sa atin ha? Para wag mong maranasan ang hirap na dinananas ko." Siguro dahil doon, nagsimula po na magkaroon ako ng mataas na pamantayan pagdating sa pagpili kung sino ang aking magiging nobyo at kalaunan ay magiging asawa. Mama Mia, hindi po ako pangit. Pero hindi rin naman ako sobrang ganda na pang-artista. Ang alam ko lang, may dating din naman ako. Maputi at makinis ang balat ko kahit hindi kami mayaman. Mahaba ang itim at tuwid kong buhok. At higit pa doon, marunong po akong mag-ayos ng aking sarili. Sa katunayan, Mama Mia, habang lumalaki ako noon, lagi po akong napapansin ng mga tao sa paligid ko. Nung nagtatrabaho na ako, lagi akong napapansin ng mga katrabaho ko sa opisina. Marami po ang nagpalipad hangin at nanligaw sa akin. Iba-iba, Mama Mia. Hindi po sa pagmamayabang pero karamihan sa kanila ay may sinasabi sa buhay. Professionals. May pulis, may engineers, may negosyante. Pero para sa akin, kapag wala silang sasakyan, kahit may maganda silang trabaho, at kahit may itsura silang pasado sa panlasa ko, hindi ko pa rin yun pinapatagal. Kailangan present ang tatlong bagay sa kanila para masabi kong pasado sila sa pamantayan ko. Una, may sariling sasakyan at sariling bahay. Pwede naman yung nagre-renta basta wag nang nakatira sa mga magulang nila. Pangalawa,
Siyempre dapat may magandang trabaho na may magandang sahod. At pangatlo, Mama Mia, kailangan din naman gwapo. Baka naman sisihin pa ako ng mga magiging anak ko kung hindi gwapo, 'di ba? Para sa iba, Mama Mia, ang babaw-babaw ng pamantayan ko na iyon. Yung iba kasi gusto ng responsable, ng mabait. Pero para sa akin, aanhin mo naman yung napakabait pero hindi ka naman mapapakain kasi walang magandang trabaho, 'di ba? Aanhin mo naman yung sobrang sweet at romantic. Pero maglalakad naman kayo sa daan kahit na umuulan. Para sa akin ang mga pamantayan ko na yun po ang simbolo ng seguridad, karangyaan at syempre pride na rin para sa akin. Habang tumatagal, unti-unti pong nababawasan ang mga nanliligaw, Mama Mia. Yung iba, nag-asawa na. Yung iba, lumipat na sa panliligaw ng ibang babae. Yung iba, may anak na. Samantalang ako, nasa loob pa rin ng apartment na inuupahan ko. Mag-isa, nanonood ng romantic movies tuwing gabi at iniisip kung kailan ba talaga darating yung lalaking para lang sa akin. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at hawak ko ang cellphone ko, napaisip ako, Mama Mia. Baka naman, may ibang paraan para makilala ko ang para sa akin. Baka naman, kailangan muna kaming dumaan sa unconventional na pamamaraan. At dun ako nakaisip na mag-download ng dating app. Ang hindi ko alam, Mama Mia, yun pala ang magiging simula ng pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nung nag-download ako ng dating apps, ay natuwa naman ako, Mama Mia. Marami po akong mga nakamatch. May mga bastos, may mga puro yabang. Meron naman yung halatang halata sa simula pa lang na mga posters. Pero may isang profile na tumigil ang daliri ko sa pagsuscroll. Ang pangalan niya ay Kenji. 40 years old, Japanese interpreter, at mahilig sa travel. May sasakyan. Tapos ang profile pa niya, Mama Mia, ang sabi naghahanap daw siya ng serious relationship. Sa mga litratong nai-upload niya dun sa profile niya ay lagi po siyang naka-corporate attire. May isang larawan pa nga na nasa tabi siya ng isang Ford Raptor. Kulay itim, matingkad, makintab, at mukhang bagong-bago pa ito. Siya ang unang nag-message sa akin nung magka-match kaming dalawa. "Hi, you look elegant." Simple lang. Hindi bastos. Bagkus ay pagsasabi ng paghanga niya sa aking itsura. At doon na nga nagsimula ang halos gabi-gabi naming pag-uusap ni Kenji. Nalaman kong Japanese interpreter daw siya sa isang malaking kumpanya, Mama Mia. Malaki raw ang sahod niya. At dahil busy siya sa kanyang trabaho, nakaligtaan na raw niya ang maghanap ng love life. Kaya single at walang kasabit-sabit. Ayaw din daw niya na mag-asawa agad dahil ang gusto niya ay maging super financially stable daw muna siya. Para naman kapag nagkaroon na siya ng asawa, hindi niya kailangang mamili kung ang bibigyan ba niya ng kanyang oras at atensyon ay ang pamilya o ang trabaho. Bawat kwento niya sa akin, para pong unti-unting namamarkahan ang checklist na hinihiling ko sa Diyos. Pagkalipas ng 2 linggo, dun kami nagdesisyon na mag-eyeball na o magkita na sa personal. Kinakabahan ako noon, Mama Mia.
Nakasuot ako ng floral red dress at naka-light makeup. Nang makita ko siya sa restaurant na pinag-usapan namin, ay medyo nagulat ako. Hindi siya kasing gwapo nung mga nasa litrato niya dun sa profile ng dating app. Mas matanda ang itsura niya sa personal. May bahagyang kulubot sa gilid ng kanyang mga mata, pero hindi din naman siya pangit. Yung sakto lang. Sige na nga, sabi ko sa sarili ko. Pwede na to. Ang importante, check yung ibang bahagi ng checklist ko. Upang makasiguro na hindi siya poser, pinagsalita ko siya ng Nihongo. Ngumiti siya, Mama Mia, at tuloy-tuloy na nagsalita ng salitang Japanese. Hindi ko man maintindihan lahat, pero malinaw ang kaniyang pagkakabigkas. Pati na rin ang mismong diction niya. Kaya doon ako tuluyang naniwala. Totoo nga, siya na. Bulong ko sa sarili ko. Mama Mia, hindi naman po ako madaling mautong uri ng babae. Pero ewan ko ba kung bakit ang bilis ko masyadong naniwala sa pagkatao ni Kenji. Sabi niya wala raw muna siyang permanenteng bahay dahil palipat-lipat daw ang assignment niya. Minsan nga raw ay work from home pa ang setup niya kaya kailangan lang niya ng internet. Temporary lang, di rin naman ako magtatagal sa iisang lugar sabi niya. Hanggang sa Mama Mia, ang sabi niya ay maa-assign daw siya doon malapit sa kung saan ang aking apartment. Mama Mia, iminungkahi niya sa akin na kung pwede doon daw muna siya sa apartment ko. And this time, mag-boyfriend at girlfriend na po kaming dalawa. Temporary setup lang daw. Dahil sabi pa niya sa akin, gusto raw niya ng future with me. So instead na magrenta siya, iipunin na lang daw niya yun para makakuha siya ng bahay for our future. Kaya pinatuloy ko siya sa apartment ko. Ewan ko, ngayon na naiisip ko yung mga pinaggagawa ko dati, parang ang layo nun sa standard ko. Mama Mia, nung tumira na si Kenji sa apartment ko, ako pa rin po ang bahala sa lahat. Ako ang nagbabayad ng renta, ng kuryente at ng tubig. At dahil hindi po ako nagpakabit ng internet dahil nakokontento lang ako sa data ng cellphone ko, siya na ang nagpakabit ng internet. Sabi niya sa pangalan ko na lang daw dahil hindi rin naman daw siya magtatagal doon. Sa unang buwan, aaminin ko na masayang-masaya ako sa setup naming dalawa. May kasabay na akong kumakain, may katabi na akong matulog, may naghahatid sundo na sa akin gamit pa yung Ford Raptor niya. O 'di ba? Ang sosyal ko, mahal pa yung sasakyan na naghahatid sundo sa akin sa trabaho. Ramdam na ramdam ko po ang kilig, lalo na ng isang babaeng akala niya natagpuan na niya ang lalaking hinintay niya ng halos 40 taon. Mama Mia, mas lalo pang nakakakilig sa akin kapag nakikita ko po ang mga kasamahan ko sa trabaho na inggit na inggit tuwing hinahatid ako ni Kenji sa trabaho. Hanggang isang gabi. Oo, kahit naman matagal na kaming nagsasama, never ko pa namang binigay ang buong sarili ko sa kanya. Pero dahil nga sa mga sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid, ng mga katrabaho ko na napakaswerte ko daw kay Kenji,
Dumating sa punto, Mama Mia, na napagdesisyonan kong ibigay na rin sa kanya maging ang buong pagkababae ko. Hindi ko po idedetalye ang lahat ha dahil alam ko namang bawal iyon dito sa YT. Basta Mama Mia, siya po ang nakauna sa akin. Sa kanya po ako unang nagtiwala. Halos 40 taon kong iningatan ang pagkababae ko. Kaya naman bago ko po ibinigay ang sarili ko sa kanya, naging sigurista din naman ako, Mama Mia. Kumuha ako ng Senomar or Certificate of No Marriage niya para siguraduhin binata talaga siya. Baka naman makulong pa ako, 'di ba? At nung nagpakuha nga ako via online, nakita kong meron siyang Senomar. May Certificate of No Marriage siya. Hindi ko alam kung pamilyar ang lahat doon. Kasi kapag kumukuha ka ng Senomar tapos meron ka na palang asawa, instead na Certificate of No Marriage ang ibigay sa'yo, Marriage Certificate ang ilalabas ng PSA para sa inyo. Pero siya, nakakuha ako ng Senomar niya. Ibig sabihin, never been married. Malinis ang record, walang asawa, walang anak, walang sabit. Yun ang lumabas sa pag-iimbestiga ko. Kaya naman, buong tiwala kong binigay ang pinakaiingatan kong pagkababae sa kanya. Hindi ko alam, Mama Mia, na minsan, hindi pala sapat ang legal na papel para sukatin ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng isang tao. Mama Mia, 3 buwan na kaming magkasama nung malaman ko ang totoong edad niya. Ang pagpapakilala kasi niya sa akin at ang nakalagay doon sa profile niya sa dating app kung saan kami nagkakilala ay halos 4 na taon lang ang tanda niya sa akin. Pero hindi pala siya 40. 51 taon na siya. 51 years old. Medyo may boses sa utak ko na nagsasabing nakakadismaya naman. 51 years old na pero wala pang sariling bahay. Kaya lang Mama Mia, kapag naibigay mo na ang pinakaiingatan mong yaman sa isang tao, subconsciously yung sarili mo gumagawa na po ng mga rason para pagtakpan at ipagtanggol ang mga pagsisinungaling niya sa'yo. Inisip ko noon, hindi naman lahat gustong magkabahay agad, lalo na kung single ka naman, 'di ba? Hindi naman praktikal kung may bahay ka tapos wala kang kasama. Ang laki-laki ng babayaran mo. Tapos okay lang naman siguro na 51 years old na siya. Total, hindi naman halata sa kanyang itsura. Yun ang panggagaslight ko noon sa aking sarili. Pinatawad ko siya. Dahil aaminin ko, Mama Mia, na nahulog na po ako ng tuluyan sa kanya. Aaminin ko na minamahal ko na siya ng totoo. Pero Mama Mia, habang tumatagal, may isa pa akong napapansin tungkol sa kanyang pagkatao. Ewan ko kung dahil ba sa may lahi siyang foreigner, kahit na dito naman siya pinanganak at lumaki sa Pilipinas, pero nakita ko pong kuripot siya. Kapag lumalabas kami, KKB o kanya-kanyang bayad kami lagi. Kapag kumakain kami sa labas, laging hati kami sa bayarin. Hati sa bill. Minsan ko lang siyang napalibre sa akin nung pinilit ko siyang ilibre niya ako ng ticket sa sine.
Minsan tinanong ko siya, bakit hindi ka gumagastos for me? Nanghihinayang ka ba sa pera mo? Magjowa pa lang naman tayo. At saka gusto kong makaipon para kapag naging asawa na kita, ako nang bahala sa lahat. Yun ang lagi niyang sinasabi. At isa pa, Mama Mia, lagi din daw niyang naririnig noon na dapat daw huwag mong i-spoil ang isang tao lalo na kung jowa mo pa lang. Para kung hindi man kayo magkatuluyan, walang masyadong pagsisisi sa part mo. Pero hindi ba, Mama Mia, kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang laging pasayahin? Kaya nga gumagawa ka ng paraan para makita niyang totoo kang nagmamahal, 'di ba? Kaya nga nililibre mo siya kasi gusto mong makita niya na kaya mong mag-provide para sa kanya. Ewan ko, pero iba ang mindset ni Kenji. Iniisip ko na lang na siguro ganun talaga, lalo na kapag magkaiba kayo ng kinalakihan. Kahit naman kasi dito siya pinanganak at lumaki sa Pilipinas, ang kaniyang ama pa rin na foreigner ang nagpalaki sa kanya. Kaya siguro magkaiba ang kulturang kanyang kinagisnan kaya siya ganon. O baka naman dahil sa edad niya naloko na siya. Kung ano-ano na ang sinabi ko sa isip ko para lang ipagtanggol siya. Sinabi niyang 100,000 pesos ang buwanang sahod niya sa kanyang trabaho. Minsan hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Nasaan ang malaking pera na yon na buwan-buwan niya palang tinatanggap? Bakit pakiramdam ko wala siyang naiipon? At kung ganun nga ang sahod niya simula pa noon, hindi ba dapat napakadali lang sa kanya para bumili ng sariling bahay? Pero bakit parang ang kuripot niya? Ni minsan hindi siya nag-offer sa akin na siya magbayad ng renta, ng tubig o ng kuryente. Bakit tila ako pa rin ang gumagastos sa loob ng apartment? Pero dahil kaya ko naman, dahil wala naman na akong binubuhay sa pagkakataon na ito, kasi nga yung kapatid ko naman na nasa abroad ang nagbibigay ng malaking allowance sa mga magulang ko. Kaya naisip kong wag ko nalang pansinin yon. Hindi naman din masyadong malaki ang nawawala sa akin dahil halos kapareho lang naman. Pareho lang naman ang renta ko. Oo, tumaas nga ang kuryente ko pero di naman ganun kataas. Yung tubig, ganun pa rin naman, minimum. Doon lang ako nagdadagdag sa groceries. Ewan ko kung kaya ko ba ginagawa at tinatanggap na lang yun dahil sa hindi nga kawalan sa akin o dahil subconsciously takot din ako na mawala sa akin si Kenji. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya sa akin na kailangan niya raw lumipat sa Cebu. O akala ko ba usually remote lang ang trabaho mo? Hindi ngayon eh. Kasi gusto ng kumpanya na lagi talaga akong nandun. Kasi may darating daw silang mga Japanese investors at ako ang magta-translate, mag-i-interpret. Dahil trabaho at gusto ko rin naman talaga na may magandang trabaho ang lalaking makakasama ko. Hindi na lang ako umangal kahit ang totoo ay mamimiss ko siya ng sobra. Ilang buwan na rin kasi kami noong magkasama sa iisang apartment kaya nasanay na rin ako, Mama Mia. Niyakap ko siya ng mahigpit nung inihatid ko na siya sa airport. Babalikan kita. Kapag tapos na tong trabahong to, kapag balik remote na ulit ako, babalik ako sa'yo. Yan ang sabi niya sa akin. Sa mga pagkakataong ito, Mama Mia, magdadalawang taon na po kaming magkarelasyon. Naging LDR kami. Pero araw-araw pa rin ang tawagan namin.
Lagi pa ring may good mornings, may good night, at may mga sweet messages in between. Isang araw, sabi niya sa akin, pumunta ka dito sa Cebu, magbakasyon ka 1 week, all expense paid. Para po talaga akong nanalo sa loto sa sobrang tuwa. Nag-file agad ako ng leave, Mama Mia. Bumili ako ng mga bagong damit. Nagplano agad ako ng mga OOTDs ko para sa mga beach escapade namin. Kasi nag-search ako agad kung anong meron sa Cebu eh. Gusto kong pumunta ng Mualboal. Gusto kong pumunta dun sa kung saan pwede kang lumangoy kasama ang mga pating. Excited na excited talaga ako. Bukod sa lugar na bago sa akin, syempre excited din akong muling makita ang boyfriend ko. Pero habang papalapit na ang date na sinasabi niya, umiiwas siya sa usapan lalo na tungkol sa ticket. Tinatanong ko kasi siya, Mama Mia, kung nasaan yung ticket dahil gusto ko malaman kung anong oras ako dapat nasa airport. Hanggang dumating na nga yung araw na dapat sana ay alis ko. Pero wala akong natanggap na kahit na anong ticket sa eroplano. Nagulat nga ang mga ka-office ko na mga kaibigan ko na rin. Naka-leave ako, pero hindi ako natuloy sa pag-alis. Nang umaga nung araw na yun ay chinat-chat ko pa si Kenji. Sabi ko sa kanya, isend na sa akin yung picture ng ticket para maging maaga ako dun sa airport. Dahil ang sabi niya, gabi na lang daw ang kukunin niya na flight for me. Pero Mama Mia, hindi siya sumasagot. Hindi rin niya sinisend ang chat ko. Aligagang-aligaga na ako noon. Ready na ako eh. Nakaimpake na lahat ng mga OOTD ko. Pati na nga rin yung notebook na kung saan nilista ko ang mga gagawin ko sa Cebu ay nakahanda na rin. Pero wala siyang naging sagot. Hanggang sa gabi na nung nakita kong nabasa na niya yung message ko. Agad ko siyang tinawagan kasi baka nga nilipat niya kinabukasan yung flight ko. Sorry, Tin, pero wala kasi akong pera, hindi ako nakabili ng ticket, sabi niya. Nabingi ako sa narinig ko mula sa kanya, Mama Mia. 100,000 ang sahod mo buwan-buwan, pero wala kang pera? Yan ang umaalingaw-ngaw na tanong ng utak ko. At dahil dun sa sinabi niya, dun nagsimulang mabasag ang ilusyon ko, Mama Mia. Oo nga pala, never akong nakakita ng kahit anong proof of income mula sa kanya. Never akong nakakita ng payslip, kahit pa nga yung kanyang online banking, never kong natignan kung meron nga bang laman. Ang akala ko yun na ang pinakamalala. Ang akala ko yun na ang pinakagrabing pwede niyang gawin sa akin. Pero hindi pala. Isang umaga, Mama Mia, habang naglalakad ako papasok sa opisina, ay may nag-message sa akin sa aking social media account. Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Naka-caps lock yun. Tapos meron pang 3 question mark at 3 exclamation mark. Nanlamig ang kamay ko, Mama Mia. Nag-reply ako. Nagkakamali ka yata. Ano ba yung sinasabi mo? Tumawag sa akin yung nag-message kasi nga nareplyan ko, 'di ba? Na-accept ko na yung message kaya pwede na siyang tumawag. Isang babae ang nasa kabilang linya. Wala namang video call, audio call lang, Mama Mia.
Matigas ang boses niya. Nanginginig sa galit. Yang lalaking kinahuhumalingan mo, yang lalaking pinagmamalaki mo sa social media mo, asawa ko yan. Asawa? Wala naman siyang asawa. Uy miss, pwede ba? Huwag mo nga akong niloloko. Bago ko pa gawing karelasyon yung boyfriend ko, kumuha ako ng sinumar Tapos, inimbestigahan ko ang social media account niya. Saksakan ka pala ng tanga, kaya ka naluloko ng asawa ko. Pwede namang maging mag-asawa at magkaroon ng pamilya nang hindi kasal, 'di ba? Sa katunayan, nandito siya sa amin ngayon, dito sa Cebu. Mama Mia, para po akong pinasabugan ng bomba. Natahimik ako. Tuloy-tuloy lang sa pagsasalita yung babaeng nasa kabilang linya. Ang sabi niya, matagal na raw silang nagsasama ni Kenji. Matagal na raw nilang pinabalak na magpakasal. O hindi pa sila kasal pero may mga anak silang dalawa. Not 1, not 2, not 3. Kundi 5, Mama Mia. 5 ang anak nilang dalawa. At dun ko nalaman na hindi pala Japanese interpreter ang trabaho ng boyfriend ko. May konting alam lang daw siya sa Nihongo kasi nga Hapon ang ama niya. Pero yung Hapon niyang ama, hindi rin naman daw nagtagal nakasama ang kanyang ina at umuwi ito ng Japan nang hindi na bumalik. At alam mo ba kung anong mas masahol, Mama Mia? 25 years old pa lang pala noon si Kenji ay magkarelasyon na sila ng babaeng ito. Hindi lang daw talaga sila makapagpakasal dahil sunod-sunod ang naging anak nila. At yun daw ang naging priority nila. Ang sabi pa niya sa akin, si Kenji, na taga Bacoor, Cavite daw siya. Pero ang totoo, taga Cebu naman pala talaga siya at dun sila nagkakilala nung babaeng ito. Mama Mia, dun ko napagtanto. Isa lang pala akong panandaliang pahinga sa buhay niyang punong-puno ng kasinungalingan. Nanginginig akong napaupo sa gilid ng kalsada dahil hindi pa po ako noon umaabot sa mismong opisinang pinagtatrabahuan ko. Mama Mia, hindi ko maintindihan noon ang nararamdaman ko. Para pong may sumabog sa loob ng utak ko. Litong-litong-lito ako. Hindi ko maintindihan kung anong dapat kong maramdaman. Sa kakahanap ko ng perfect boyfriend. In fact, ang tagal-tagal ko ngang nagkaroon ng seryoso at stable na relasyon, napunta ako sa lalaking puro lang pala panlilin lang. Sa lalaking puro lang pala kasinungalingan ang alam. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ako nakapasok sa opisina ng umagang yon. Dahil ang huli kong natatandaan, umupo ako sa gilid ng daan dahil hindi na ako makatayo. Naramdaman ko kasi noon na kapag matagal pa akong nakatayo, baka matumba na lang ako. Pakiramdam ko sa araw na yun parang may makapal na ulap sa ulo ko. Na para bang yung ulap na yun, kahit anumang oras ay handang bumagsak para maging bagyo. Parang may makapal na nakatabon sa mga mata ko. Ang boses ng babae sa telepono ay paulit-ulit na naririnig ko pa rin sa aking isipan. May 5 na kaming anak. Mahigit 2 dekada na kaming nagsasama. Magta-3 dekada na. Alam mo bang
Hindi ikaw ang unang naging kabit ng asawa ko? Alam mo bang pangatlo ka na sa mga nahuhuli ko? Yun ang mga narinig ko paulit-ulit sa isipan ko. Pangatlo. Ibig sabihin, hindi lang ako ang niloko niya. Hindi lang din yung asawa niya. Kundi marami na rin pala kami. Pagka-uwi ko sa apartment, tinawagan ko agad siya. Sumagot naman agad. Himala. Akala niya siguro kaya ako tumawag. Dahil makikipag-ayos ako sa hindi niya pagbili ng ticket for me. Kenji, tapatin mo nga ako. May tumawag sa akin. May pamilya ka na raw dyan sa Cebu. Dire-diretsyong pagtatanong ko sa kanya. Wala nang paligoy-ligoy pa, Mama Mia. Dahil hindi ko na mapigilan ang bombang sasabog sa dibdib ko. Tumahimik siya. Yung klase ng katahimikan na alam mong may susunod na pag-amin. Na alam mong may susunod na mga salitang babasag hindi lang sa puso mo, kundi sa buong pagkatao mo. Tin, makinig ka naman muna sa akin, sabi niya. Totoo ba? Tin, sagutin mo ako, Kenji. Oo, hindi lang naman yan eh. Totoo ba? Nanginginig na sumisigaw na noon ang boses ko. Katahimikan sandali. Tapos, isang mahabang buntong hininga ang narinig ko sa kabilang linya. Hindi kami kasal, sabi niya sa mahinang boses. Parang may kutsilyong dahang-dahang ibinabaon noon sa dibdib ko. Hindi yun ang tanong ko! Sigaw ko. Mas malakas pa kesa sa sigaw ko kanina dahil hindi ko na talaga mapigilan ang rumaragasang emosyon sa dibdib ko, Mama Mia. May pamilya ka ba? Tanong ko. Oo, pero hiwalay na kami. Oo, pero hiwalay na kami. Yun ang sagot niya na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang rumehestro lang sa utak ko noon, Mama Mia, ay ang salitang oo. Hindi ko na halos narinig o baka hindi ko lang pinaniniwalaan yung sumunod niyang sinabing, hiwalay na kami. Paano mo nga ba paniniwalaan yun? Kung sa simula't sapul, nagsinungaling na siya sa'yo. Mama Mia, sa isang simpleng salitang oo, yun ang dahilan ng pagkawasak ng 2 taon kong ilusyon sa relasyon namin. Hindi ako nakontento sa paliwanag sa akin ni Kenji. O baka ayaw na rin siyang paniwalaan ng sistema ko. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, tinawagan ko ulit yung babaeng tumawag sa akin. Itago natin siya sa pangalang Jane. Si Jane, Mama Mia, ay halos kaidaran ko lang din. Nalaman ko dahil sabi niya, medyo bata pa raw siya nung magkakilala silang dalawa ni Kenji. Ang totoo niyan, wala pa nga siyang 18 nung naging sila. Wala pa siyang 18 nung nabuntis siya at ibinahay siya ni Kenji sa Cebu. Nung mag-usap ulit kami, nagbago na ang tono niya. Nung una siyang tumawag sa akin, matigas ang boses niya. Na para bang ang tapang-tapang at handang makipagpatayan para sa isang lalaki. Pero nung ako na ang tumawag, ay para bang ramdam ko yung pagod sa boses niya. Hindi ko alam kung nagbago ba talaga ang tono niya
O ako lang itong nagbago ng pananaw sa kanya? Para kasing naramdaman ko sa tono ng kaniyang boses na may dinadala siyang sakit sa kaniyang puso. Mama Mia, nagtanong ako. Nagtanong ako ng mga bagay na gusto kong malaman. Mga bagay na hindi ako sigurado kung sinabi ba sa akin ni Kenji ang totoo. Doon niya inamin sa akin na oo nga, hindi raw sila kasal. Pero nagsasama sila sa iisang bahay. And take note, hindi pala totoong hiwalay na sila dahil nasa iisang tahanan pa rin sila sa Cebu habang ako ay nag-aantay sa pag-uwi ni Kenji. 5 daw ang anak nila, 3 babae, 2 lalaki. At hindi raw talaga Japanese interpreter ang trabaho ni Kenji. Mama Mia, driver pala siya at all-around staff ng isang Hapon na negosyante sa Cebu. Tinanong ko kung bakit siya napunta sa akin. Kung bakit siya nakalis sa Cebu. Ang sabi umuwi daw muna yung kaniyang amo sa Japan. Kaya kailangan niya daw itong antayin sa Maynila. Oo nga pala, nakalimutan kong banggitin na sa Manila nga pala ako nagtatrabaho, Mama Mia. At dun nga kami nagkakilala. Kaya pala sinasabi niya sa akin na work from home siya. Dahil inaantay lang pala niya ang pagbalik ng kaniyang amo. At alam mo ba kung anong mas malala, Mama Mia? Nung kumuha ako ng ticket sa kanya sa eroplano sa Cebu, para bumalik siya sa Cebu dahil sabi niya doon na muna siya maa-assign. Alam mo bang hindi niya sinakyan yun? Kaya pala sabi niya doon na muna sa kanyang brother-in-law ang sasakyan dahil hindi naman daw ako marunong mag-drive. Kasi ang siste pala, pagkaalis ko ng airport, nung hinatid ko siya dahil papunta siyang Cebu, umalis din pala siya. Pumunta doon sa brother-in-law ko nun niya kung saan niya iniwanan yung kanyang Ford Raptor. Kinuha pala niya ito tapos nag-land trip lang pala siya papuntang Cebu. Dahil ang Raptor na yun, hindi pala sa kanya kundi sa amo niyang Hapon. Mama Mia, kaya pala siya marunong mag-Nihongo. Hindi pala dahil yun ang kanyang propesyon, kundi dahil Japanese naman talaga ang ama ni Kenji. Kaya siya natutong mag-Nihongo. At yun nga din ang rason kung bakit siya ang kinuha bilang driver nung Hapon dahil nagkakaintindihan silang dalawa. Sunod-sunod ang bombang pinapasabog sa mukha ko nung asawa ni Kenji. Hindi ko halos maintindihan ng lahat. Hindi ko halos ma-process ng maayos ang lahat sa utak ko, Mama Mia. Grabing pagmamanipula. Grabing panluloko. Imagine, bumili pa talaga ako ng plane ticket niya papuntang Cebu. Yun pala, hindi niya lang sinakyan. Yun pala, kinuha niya lang yung sasakyan, tapos nag-land trip siya. Ang kapal, Mama Mia. Ang kapal ng mukha niyang kumuha ng mga litrato kasama nung magandang sasakyan ng kanyang amo. At alam mo ba, sinabi pa sa akin nung babae na hindi nga pala umaabot ng 30,000 ang sahod ni Kenji. Nagiging 25 to 27,000 lang ito kapag merong mga overtime sa trabaho. Pero kapag hindi, nasa kulang-kulang 20,000 lang pala, Mama Mia. Habang nakikinig ako sa mga sagot nung babae sa lahat ng tanong ko, makiramdam ko ay unti-unti po akong hinuhubaran ng katotohanan.
Parang isa-isa niyang tinanggal ang mga pinanghawakan kong dahilan kung bakit ko minahal at pinagkatiwalaan si Kenji. Yung sasakyan, hindi pala kanya. Yung magandang trabahong sinasabi niya, hindi pala totoo. At yung gwapo, siguro nung kabataan niya totoo yun. Pero nung naging 50 na siya, parang wala na ang kagwapuhan na yun. Tinatanong ko ang sarili ko, ano na lang ba ang natira sa checklist ko? Mama Mia, alam mo kung anong mas masakit? Hindi yung niloko niya ako eh. Hindi totoo yung mga nachi-check ko sa checklist ko na tingin ko ay nasa kanya. Kundi yung pagbibigay ko ng aking sarili sa kanya, Mama Mia. At yung malademonyo niyang pag-iisip. Alam naman kasi ni Kenji simulat sa pool na never been touched at never been kissed ako. Alam niyang birhen ako nung magkakilala kami kahit na malapit na akong mag-40. Alam niya, pero kahit alam niya hindi siya tumigil. Hindi ko alam kung alin mas masakit. Ang panloloko ba niya o ang malaman kong alam niya na buong tiwala ko ay binigay ko sa kanya. Na ang pinakaiingatan kong tiwala sa loob ng halos 4 na dekada ay basta-basta ko na lang inihain sa kanyang harapan. Binaklikan ko sa isip ko ang mga pagkakataong nagiging kuripot siya sa akin. Kaya pala, Mama Mia, kaya pala hindi niya ako inaayang mag-date kahit pa months na rin namin noon. Dahil wala pala siyang pambayad. Yung KKB kami lagi. Yung pag-iwas niya sa pag-uusap namin tungkol sa future naming dalawa. Yung pag-ayaw niya kapag sinasabi kong magpakasal na kami dahil pareho naman kaming hindi na bata. Sabi niya dati, wag na muna. Sabi niya dati, ang gusto niya raw ay yung mabigyan ako ng napaka-ingranding kasal. Yung kasal na masasabi ng lahat ng mga kamag-anak ko na worth the wait. Kahit ang tagal kong magpakasal sobrang ganda naman ang kasal ko. Yun ang lagi niyang sinasabi sa akin dati. Yun ang pinanghahawakan ko. Ang sabi niya, yung prinsipyo niya na mabigyan ako ng napakagandang kasal. Yun daw ang nais niyang irigalo sa akin pero hindi naman pala totoo yun. Kundi wala lang talaga siyang magagastos. Dahil kulang na kulang pa nga ang sinasahod niya sa 5 bata at sa kinakasama niyang naiwan niya sa Cebu. Ako pala ang pansamantalang pahingan niya mula sa totoo niyang buhay. Mama Mia, hindi po talaga ako mapakali. Hindi matanggap ng puso't isip ko na basta-basta lang ako naloko ng isang tao. Na ang sarili kong tagal-tagal kong iningatan basta-basta lang nakuha ng isang manloloko. Kaya naman lumipad ako papuntang Cebu. Hindi para magbakasyon, kundi para makita ng sarili kong mga mata ang katotohanan. Hindi alam ni Kenji na pupunta akong Cebu, Mama Mia. Yung kanyang kinakasama, yun lang ang pinagpaalaman ko. Tinulungan niya ako at binigay niya sa akin yung address nila. Para hindi ako magkanda wala-wala, ang ginawa ko ay nagrenta pa ako ng sasakyan with driver ng buong araw para lang mapuntahan ko lahat ng gusto kong mapuntahan. Para lang makumpronta ko ang taong gustong-gusto ko nang kumprontahin. Hanggang sa inihatid na nga ako nung driver, Mama Mia, sa tapat ng bahay nila. Habang nakatayo ako sa tapat ng bahay nila ay nanginginig ang tuhod ko. Simpleng bahay lang yun.
gaya ng bahay namin sa Cagayan de Oro. May mga tsinelas ng bata sa labas. May mga nakasampay na uniforme. Ito ang mundong hindi sinabi at hindi pinakita sa akin ni Kenji. Dahil walang gate yung kanilang bahay, ay kumatok agad ako sa harap ng pintuan. At Mama Mia, siya ang nagbukas. Si Kenji. Namutla siya nung makita niya ako. Tin? Sa likod niya ay may batang sumilip. Siguro yun yung bunso nilang anak. Papa, sino po siya? Tanong nung bata. Papa. Isang salitang humigop sa natitira kong lakas. Hindi ako sumigaw. At pinilit kong wag mag-eskandalo para sa mga anak niya. Tiningnan ko siya ng diretsyo, Mama Mia. Ibalik mo sa akin ang mahigit 2 taon ng buhay ko, Kenji. Pati na rin ang pagkababaing pinagkatiwala ko sa'yo. Ibalik mo sa akin nang sa ganun ay mapatawad kita. Mahina ngunit matigas kong sabi. Wala siyang maisagot, Mama Mia. Ewan ko, pero sa pagkakataong yun, parang dun ko lamang nakita ang totoo niya talagang itsura. Wala yung pinagmamalaki niyang tagumpay, yung perang sinasabi niya na nasa bangko, at hindi ko na rin nakikita yung nakikita ko sa kanya dati na espesyal siya. Sa pagkakataon na yun, tinitignan ko lang siya na para siyang isang duwag. Patawad din. Patawarin mo ko. Ang paghingi ng tawad, ginagawa lang ng mga taong hindi sinasadya ang pagkakamaling kanilang ginawa. Pero ikaw, hindi ka dapat humihingi ng tawad dahil sinadya mo lahat. Pagbalik ko sa hotel, Mama Mia, doon ako tuluyang bumagsak. Umiyak ako ng umiyak. Hindi lang dahil sa niloko ko, kundi dahil din sa pagpapakatanga ko. Bakit ako naniwala agad? Bakit mas inuna ko ang checklist ko kaysa sa dapat karakter ng isang tao? Bakit mas pinapahalagahan ko yung ganda ng kanyang sasakyan kaysa sa mga red flag na unti-unti na palang nagpapakita sa akin dati? Sa kakahanap ko ng taong perpekto, nakalimutan kong hanapin yung totoo. At ang pinakamalupit pa, Mama Mia, pag alis ko sa bahay nila, wala akong ni isang mensaheng natanggap mula kay Kenji. Alam mo ba kung sino pang nag-message sa akin? Yung kinakasama niya. Yun pa ang unang nagtanong sa akin kung kumusta ako pagkatapos ng pag-uusap namin ng asawa niya. Nakita kita kanina. Nasa loob lang ako ng kwarto pero hindi ako lumabas. Nakita ko ang sakit sa mga mata mo. Nakita akong biktima ka rin gaya ko. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang bumalik ng Maynila ng mag-isa? Tanong niya. Pareho kaming biktima. Pareho kaming niloko. Pero siguro, Mama Mia, sa pagkakataong yun ay pareho din kaming nagising. Siyempre, ano pa nga bang aasahan mo? Naghiwalay kami ng tuluyan ni Kenji. Ayoko namang isiksik ang sarili ko sa isang taong sinungaling. Sa isang taong meron na palang pamilya. Isang mahabang mensahe ang sinabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan o kanino ako galit, Kenji. Kung sa panluloko mo ba o sa kung
kung dun ba sa pagpapakatanga ko. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong magpanggap at manloko ng mga babae. Napakasinungaling mo. Hindi ko gustong magkasira ang pamilya mo dahil may mga anak ka. Pero kung mag-isa ka lang, kung wala kang mga anak, siguro ginawa ko na ang lahat para sirain ka sa mundo, Kenji. Sana kapag dumating na sa iyo ang karma, sana ikaw lang ang makaranas at makaramdam nito. Sana wag itong bumalik sa mga anak mo. Pagkatapos kong isend ang message na yon, hindi ko na inantay na mabasa pa niya o ma-replyan pa niya. Blinak ko na siya kaagad, Mama Mia. Sa cellphone ko, sa lahat ng social media account ko, pati na rin profile ko sa dating app kung saan kami nagkakilala ay dinelete ko. Tinanggal ko ang mga litrato naming dalawa sa computer ko, pati na rin sa cellphone ko, pati na rin sa lahat ng social media accounts ko. Tinanggap ko lahat ng sakit dahil sabi ko kasalanan ko rin naman. Nagpaloko ako eh. Kung hindi sana ako nagtatanga-tangahan at nagpabulag sa magara niyang sasakyan, sa magara niyang pananamit at pananalita, wala sana ako sa sitwasyon na ganito. Sa totoo lang, hindi madaling ibalik ang dignidad, Mama Mia. Hindi madaling buuin ulit ang sarili pagkatapos kang mabasag. Pero isang bagay po ang natutunan ko sa naging relasyon at panluloko ni Kenji sa akin. Ang pagiging single sa edad na 39 ay hindi po kabawasan ng pagkatao, kahit pa sa isang babaeng katulad ko. Oo, totoo, na habang nagkakaedad ka, lumiliit yung mga humahanga, lumiliit yung mga nanliligaw, lumiliit yung mga taong nakikita ang worth mo. Dahil sabi nga nila, ang babae daw habang tumatagal, nabubulok. Pero hindi ganun ang katotohanan. At ang pagiging mapili, ang pagkakaroon ng mataas na pamantayan ay kailanman hindi kasalanan. At kapag nagkamali ka sa pagpili, nagkamali ka sa pagbibigay ng iyong tiwala, hindi ibig sabihin nun na katapusan na ng lahat. Isang bagay ang natutunan ko, sa panahon ngayon, hindi na ganun kahalaga na magkaroon ka ng katuwang o kasama sa buhay. Oo, hindi ko ipagkakailang masarap sa pakiramdam yon. Yung may inuuwian ka, yung may nagtatanong kung kumusta ang araw mo, yung may kayakap ka tuwing malamig ang panahon. Maganda yun sa pakiramdam. Pero, hindi worth it ang sakit na kailangan mong tiisin pagkatapos. Mas mabuti nang maging mag-isa kaysa kasama mo ang maling tao, kaysa kasama mo ang taong lagi kang pinagsisinungalingan at niloloko. Kung meron man akong gustong ituro sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ninyo, Mama Mia, dito sa naging kwento ko, ito ay, huwag kayong umibig sa resume. Huwag kayong magmahal sa mga pamantayan na na-check niya agad sa inyo, lalo na kung ang mga pamantayan na yon ay hindi naman talaga karakter ng isang tao. Mahalin nyo yung consistent. Mahalin nyo yung may respeto, yung may katapatan. Kasi sa totoo lang, ang magandang sasakyan, nabibili. Ang magandang trabaho, nawawala, napapalitan. At ang kagwapuhan ng mukha at tikas ng tindig, kumukupas sa paglipas ng panahon. Pero ang karakter, yun ang hindi pwedeng pikein ng matagal. Ang karakter, kahit anong tago mo, sisingaw at sisingaw pa rin ito. Ako si Tin,
At ngayon, Mama Mia, hindi na ako naghahanap ng perfect boyfriend. Aaminin ko po, umaasa pa rin ako na may taong para sa akin. Umaasa pa rin ako na may taong makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Pero ang hinahanap ko na ngayon, yung taong kahit hindi perpekto, basta hindi kailangang magpanggap para lang mahalin ko at para lang din mahalin ako. Yung taong totoo sa akin at yung taong mamahalin ako at hindi lolokohin. Maraming salamat po, Mama Mia. Salamat sa iyong programa at salamat din sa pagbibigay ng oras sa aking kwento. Lubos na nagmamahal. Tin. Ay nako, aminin niyo, lahat tayo dumaan sa ganyan ano. Lahat tayo dumaan sa kagustuhan nating makahanap ng perfect relationship, ng perfect someone, ganun. Lahat tayo gusto natin ng isang taong maipagmamalaki natin sa lahat. Lahat tayo gusto natin na somehow tayo ay kainggitan din ng ating kapwa. Pero alam mo, yung ganong klaseng pag-iisip, yung ganong klaseng kagustuhan, minsan talaga nagdadala sa atin sa kapahamakan eh. Gaya na lang ng nangyari kay Tin. Proud na proud siya, hulog na hulog siya dahil laging sinasabi ng mga katrabaho niya, ay ang swerte mo, hinahatid sundo ka ng Raptor, 'di ba? Ay nako, ang ganda-ganda, ang gara-gara ng sasakyan. Pero alam mo, may nakita ako sa social media. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito. Basta, hindi ko malilimutan yung sinabi niya. Parang dalawa sila, parang ano yun? Parang podcast ata yun. Tapos sabi, kung sino pa daw yung mga napakalilinis at napakagagwapo, napakagagarang tignan sa labas, yun pa daw yung nabubulok sa loob. Oo, yun daw yun. Parang may katotohanan naman kasi minsan, madali talagang magpanggap sa harap ng tao eh. Madaling magpanggap na mayaman, madaling magpanggap na mabait, 'di ba? Pero in reality, meron naman palang tinatagong kabulastugan, merong tinatagong mabahong lihim, pangit at masangsang, 'di ba? May ganun. So dapat matuto kayo sa mga pinagdaanan ni Tin. At syempre, totoo naman yung sinabi niya. Hindi kawalan ang pag-iisa sa isang buhay. Hindi porket wala kang boyfriend, hindi porket wala kang asawa, malungkot ka na, kawawa ka na, di ka na mapupunta sa langit. Di naman ganun yun eh, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na mag-isa ka, malungkot ka. Meron nga dyan. May kasama nga, sweet pa nga sa labas, pero sa loob, minumura, niloloko, sinasaktan, hindi pinapahalagahan, ginugutom. 'Di ba? May mga ganun. So, matuto tayong i-appreciate kung anong meron sa atin. Matuto tayong mahalin ang buhay na meron sa atin dahil merong iba na pinapangarap yung buhay na ating tinatamasa. Maraming salamat din sa iyong pagbibigay ng oras para isulat itong iyong kwento para may matutunan na rin itong ating mga tagapakinig. Lalong-lalo na yung mga naaano na ngayon kasi 'di ba may mga ganun na nako 30 na ako, magko-40 na ako, wala pa rin akong kasama Nabigyan mo sila ng inspirasyon kaya maraming thank you. At syempre sa mga nanonood at nakikinig ngayon, kung ikaw may partner, kung ikaw may nagmamahal sa'yo, kung ikaw may kasama, may asawa, may pamilya, huwag mo namang ikumpara yung sarili mo dun sa iba. Di ba? Mahilig tayo sa ganun. Bakit ikaw? Alam mo, ang sarap magkaroon ng anak. Alam mo, ang sarap di masarap na sa'yo. Huwag mo lang ikumpara dahil hindi mo alam kung ano din pinagdadaanan ng iba. Okay? Huwag mong ipagmalaki sa iba yung tingin mo isang bagay na nakakalamang ka, dapat quiet ka lang dyan. Ganon. Anyways, paki-like at share ng video na to. At syempre, huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscribers. Para naman dumami tayo pa konti-konti dito sa channel natin, 'di ba?
Hanggang ngayon, 77,000 pa rin tayo. Pero ayos lang yun. Walang problema. Di problema yun kay Mama Mia. Pwedeng-pwede na yan. Charot. Dagdagan nyo lang ng paunti-unti araw-araw. Anyway, speaking of paunti-unti, unti-unti din tayong dumadami dito sa channel natin. Unti-unting dumadami ang ating mga members. Naku, maraming salamat naman members sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit dito, 'di ba? 15 na po tayo. 16 na pala. Hindi pa lang counted. Yung isa. Pero eto na. Hello ako sa pinakabago nating member na si Jasmine Magbanwa. Hi Jasmine! Welcome dito sa ating channel. Hi din ako kay Miriam Gutierrez na bago pa rin nating member. Kay Rose Arevalo. Kay Mary Ann Hineza. Kay Marlia Giana Shane, kay Rico Sedanco, thank you very much, kay Colleen Bueno, kay Gimaras Girl, kay Benson Boyser, kay Smackdax, hello, kay Diane Martinez, kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, kay Gail Easy, hi Gail, kay Mila Raduban, at syempre ang pinakauna nating member, yung pinakauna talagang nagtiwala, si Freaky, hello, maraming salamat sa inyo. At syempre, bukod sa ating mga members, meron din tayong mga subscribers na lagi pa rin nandyan sa atin, 'di ba? At lagi pa rin tayong pinapanood at hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat kay Christina Season, Jella Abasola, maraming thank you sa iyo Caroline, Beldia Amangka, maraming salamat kay Rose Eunice, kay Nald Franceliso, hello sa iyo, kay Marlene Vargas, kay Lovely No Feel, at maraming salamat dun sa iba na hindi man natin mabasa, pipilitin natin na sa susunod nating episode, baka pangalan nyo naman ang babanggitin natin dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagtitiwala. Again, wala po tayong video sa ngayon, pero on Monday, back to reality tayo, back to video tayo. Ako po si Mama Mia. Bye! Ingat po kayo. Mwah, mwah, mwah. I love you!